Alin? Yung ano, yung sinasabi niya tungkol sa alam nyo, kung sabit na sabit silang halugugin ang mga biktima di umano ng war on drugs na 2025 na hindi pa rin nila malaman, etong biktima ng corruption ng blood control projects, bakla, this is like giveaway, di ba? Hindi na namin kailangan True. So, dapat merong war on corruption. 1 trillion corruption. Pero nga, ang masasabi ko nga lang, di ba, na nakatakas na, umalis na. Can you imagine, umalis na yung mga dapat lipulin? Siyempre, binigyan na ng warning eh. Oo. Sabagay, di ba? August 11, nag-announce ka na. Diba? Ito ang mga flood control Kinembular at may ghost project Kinembular, Ineme Plaktidoodle. Is it a pasabog or is it a warning to diba? Di ba sinabi ko nga di ba sinabi ko na nga na this is nagkaonsehan yung mga yan. Hindi ba? Narinig mo yung ayaw tanggapin ng Congress yung budget. Gustong isali budget na 2026. 2026. Naku, gagawin niya, i-delay, tapos ang i-approve na lang yung budget. Yung budget 2025. Hindi, tiba pa rin natin. Happy pa rin tayo. Happy pa rin tayo. Di ba? Na parang walang talo. Mamili na lang sila kung ilang bilyon ang addition ang gusto nila ng Congress. Is it the billions added in the 2023 budget, 2024 budget, or 2025 budget? Siyempre, hindi naman sila mag-go backwards nung panahon ni Digong dahil maliit lang yun. So, mamimili lang sila dyan. Choose your own adventure, mga friends. Kaya, sarswela lang itong lahat na balik-balik, hindi ko i-approve ang budget, kung ayaw ko. Eh, ba't may hindi mapalik yung dating budget? Eh, di ba pa rin? Alam mo yun? So, for me, it's all you Judge Sarsuela and nagkaonsehan na sinabi ko na yan, di ba? May sinabi na nga ako dati na well, hindi sa Congress, kundi sa mga alam mo sa barangay natin, Joey, yung mga tanong, ganyan. Na nagkabigayan sa barangay namin. Eh, syempre, blind test, no? Eh, nagkatanungan. Eh, bakit si ganito? Si Major Tanod 1, ganito ang binigay. Bakit sa amin ganito? Ganon. So, feeling ko yan, nagkaingitan yan. Kita mo, bakit pili-pili lang yung mga yung mga contractors? Siyempre, ang target nila si Saldico. Kasi baka naman kung si Saldico, tumodo. Yan. Tapos, hindi nakapag-remit. Correct! Pinolo. Diba? Actually, yun nga yan eh. Yun nga yung sabi doon sa kaparangan. Yung parang, na-shock na lang sila. Bakit mas marami pang ba't mas marami pang natibrato? Hindi nakapag-remit. Sabi, bakit wala kami share, John? Bakit kuminto sa'yo ang Bakit kuminto sa'yo ang baso? Ano to? Ikaw ang ikaw. Tapos, hindi ko talaga yan talaga is isang malaking factor kung bakit ito naging issue bigla. Although, ginawa na natin itong issue last year pa. Habang lahat ay busy kay Mary Grace Piatos, ang issue na natin noon ay flood control projects. Remember? Correct. Diba? Kaya nga ako natanggal Kaya nga natanggal yung For the Motherland. Kaya, nasabi ko, bakit ngayon kayo ako nga
Diba? Kasi nga, ini-expose ko na yung lahat, yung mga contractors, ganyan, lalo na yung, ano lang, eme lang ng Tingo Party List, biglang, ay, ikaw na ang CEO ng ano, bigla. So, ang eksena ng buhay, ang eksena dito ng buhay is, mas malala ito sa mangyari kay Janet Apoles. Si Janet Apoles, kay Janet Apoles, siya lang nakulong. Although, parang, ano to, conspiracy of one? Pero, ngayon, mas malala kasi hindi ka binigyan ng option. Umalis ka na lang, magbigay ka na lang, tapos paaalisin ka na lang namin. Diba? Mas kapalipaniwala kaysa yung, nagkasakit. Hindi ba? Ganun eksena ng buhay. So, eto is, kita mo, sino ngayon yung inaatake ng kakampings ng mga contractors? Ito kasi yung friend na, puta kayo tinolerate na namin yung corruption ninyo, basta matanggalan natin sa buhay natin itong si Inday Sara. Oo. Bakla nag-flop. Syempre, ang ating mga, kaibigan, mga pinks, di ba? Mga ugali mong nakaka-skinks. Tuhiyain mo ko. Ang ating mga kaibigan pinks ng mga ugali nakaka-skinks. Nagkaroon ng reckoning. At puta kayo pagkatapos namin nilunok namin ang lahat. Tapos walang deliverables. Ayaw ng mga pinks yan. So ngayon, syempre ayaw ng mga pinks at ayaw din ng ating ang ating mafia, no? Mafia. So ngayon, syempre, nagkasisihan. Bakit nagkaganito ang nangyari sa impeachment ni Sara? Yaan ang malaking tanong ng lahat. Siyempre, kung ikaw, ajit ka, 3 years mong tinatrabaho yan. Todo bigay kayo. Okay, splurge. Diba? Aminin ninyo, splurge. Walang pakialam ang mga kakampings na todo ang splurge, ang budget. Anong issue nila? Si Mary Grace Piatos. So, for 3 years, noon sila nakatutok, habang yung mga may tactical alliance sila nangangamkam. Don't tell me na yung mga leaders ng mga sphinx hindi alam ang kamkaman na nangyayari just to get Sara out. Dahil I will be disappointed that you are that dumb if you don't do that. Tahimik sila. Ngayon, biglang, hindi kayo nakapag-deliver, Sandali. Ano-ano na tayo? Talo-talo na tayo. Tabla-tabla na. Tabla-tabla na. Tabla-tabla na. Pag hindi sila nagtablahan, baka maapektuhan sila kasi nga, puputok at puputok yan. Wala namang bang kahit gaano mo yung katakot-takpan, mangangamoy pa rin. Syempre, para ma-distance namin yung sarili nila, bigla nang nakipag-net. Kaya nga nila magalit-galitan. Kailangan na nilang oras na para maggalit-galitan. Ayan. Diba? Oras na para maggalit-galitan and more than asan na si Mary Grace Piatos? Di ba biglang nawala? Hindi ba ang para sa mga sphinx, ang pinakamalaking problema ng corruption ay si Sara? Yan ang sabi nila, di ba? Yan ang sabi ng mga sphinx. Hindi ba? Kaya ajit na sila. Gusto na nila mag-revolusyon, mag-end sa revolution para matanggal ang vice president. Ganun sila. Can you imagine? Asan na yung galitan portion na yun? Ikaw, Joey.
bakit biglang hindi ka na magagalit? Bakit biglang iba na yung na-channel yung galit-galitan? Hindi mo naman sasabing si Sarah may problema, may pakanan nito. Dahil bakla, early pa lang ng 2022, di ba di naman sinabi niya, dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas, si Saldico at si Martin Romualdez. Ngayon, yung mga Sphinx, ang binabaragol, si Saldico. So baka si Saldico ang napiling ang napili ng puno ng inampalan para gawing alay. Bakit hindi nila masambit ang pangalan MR? Dahil ba funded pa sila ni MR? Ang kanilang galit-galitan portion. Di ba sino nga yung flip topper ba yung lumabas? Sabi niya, kung ako'y namatay, Romualdez. Oo. Sino yung mga binanggit niya doon? Na mga kasama? Rendon. Sila Makagago. Si Nico. Magpakalaki ng taon, nagulat naman tayong lahat na bakit ako mag-flip topper ay tinitira ko. Di ba lahat yan sila? Alam na. So, ngayon, bakit si Martin is the person that cannot be named? Why is he so not visible in what needs visibility? Why is so virgin right now? No, walang gumagalaw. 'Di ba? Parang Mama Mary. 'Di ba? Alam mo, gusto ko lang sabihin sa mga kidinil, no, ng mga kakampins, yung mga bagong sibo pa lang sa mundo. Kaka-18 nyo pa lang. So, ano ba kayo nito ng panahon na to? Mga bakla, naglalaro pala kayo ng Chinese garter nito. Yung iba sa inyo, swimming pa lang ng tatay ninyo. Yan si Martin Romualdez. Imbiyer na dyan ang akbayan. Mga yellows ng panahon ni Gloria. Aminin nyo, hindi ba naalala? Bakit? Di ba naloka sila? Kasi nga, nakalim yung issue dati ni Gloria kumain sa mahal na restaurant sa US. Tapos ang nagbayad doon sa Cirque. Ang nagbayad ay si Martin Romualdez. At na-imbiyer na ang mga campaigns doon. Parang inaano nila ito si Martin Romualdez. Bakit? Di ba galing sa Emil daw ang kanilang kaperahan. Yun ang panahon na yun. Bakit ngayon? Nag-iba na ang panahon. Paano ninyo mga sarili ninyo, mga shoots? Hindi ba? Di ba tinatanong ninyo, bakit kayo? Bakit nung panahon ng 2022, bakit si PBM? Ngayon, tatanungin namin, bakit si Martin? Pareho lang naman yan. Correct. True. Hindi ba? Pareho lang naman yan. Pareho lang naman silang spawn. Pareho lang naman silang spawn ng mga taong galit ang mga yellows noon. Bakit ngayon biglang, bakit special na ngayon si MR? Ang lagay ba malaki ang lagay siya. May pera pa mukhang may pera pa. Ang laki kasi na insertion nila nung 2025 budget, di ba? Ang laki na insertion, di ba 12 billion yung insertion nila? Di ba naging 17 billion? No, it's 16 billion. Yung insertion nila sa HOR budget. I think yung sa Congress lang ha. Yung budget lang ng Congress. Okay, kailangan tayo eksaktong kailangan tayo eksaktong figures kasi baka ma-fact-check tayo, no? Okay, ang insertion ng 2023 budget ng Congress 16 billion. Actually, mahilig sila sa number 16, Bex. 2023, 16 billion. Ay, 16 billion tuloy. 12 billion 2023. 2024, 12 billion ulit. So 2025, yung year na to, 17 billion. For 3 years, ang naging
Yeah. So ang system, mga friends, kaya tiba-tiba ang Congress. Kahit anong mangyari. Kasi for 3 years, nagkaroon na sila ng additional 41.83 billion. Sa budget pa lang nila yan as Congress. So, that's 41.83 billion. Mga BEX ng taon. Pagka tumawa ng ganon si Ma'am Sas Rogando Sasot, alam na yan, ika nga. Alam na this. Payment ka na lang pa. Nag-aano yung audio mo, Sas? Naggagaral-gal. Talaga. Ngayon, naggagaral-gal pa rin. Konti na lang. Hindi na masyado. Ayan, sige. Ituloy mo lang. Go. Hindi ba? So, so that's a total of 41.83. For what? Nothing. Alam mo ginagawa ng Congress na hindi nila magagawa for 15 billion, 16 billion, and 16 billion. So, yung pera na yan, pang-down payment mo na yan ng Mindanao Railway, I think nasa 60 million. 3/4 payment na nga, cash mo pang ibibigay para sa railway sa Mindanao. Ayan, para raw may nagluluto ng popcorn sa audio mo, Sas. Para siya nagbubukas ng piatos. Oo nga. Ayun. So anyway, may post si Jim. Ayusin ko na lang. Pero ito ba ito ba sa barangay ninyo? Ito ba yung mga ito ba yung mga vendor? Oo. Pinataan ba yung vendor? Mga vendor nagbibenta sa jeep, di ba? Marami yan sa recto, Miss Laika, aminin mo. Minsan may cash ka ng vendor, Miss Laika. Yung mga takatak-takatak. Di ba? Correct. Oo. Di ba? O, takatak-takatak. O, tapos, magbibenta yan dun sa sa mga driver ng jeep, sa sasakyan, di ba? Madami yan. Tapos, may mga juicy fruits pa. Di ba mga ganyan? Juicy fruits. Ano ba, paano ba sila magbenta? Philip, juicy fruits. Mentos. Ganon. Di ba ganon ang bentakin yan? Philip, juicy fruits, Mentos. Ganon. Nakulo yan. Oo. Ayun na nga. Kopya mani popcorn, di ba? Pero kopya mani popcorn kasi ang ano kasi nito, yung vendor kasi dun sa recto, yun yung meron ng bentahan nila, yung mga takatak boys, yung Philip, juicy fruits, Mentos, Philip, juicy fruits, Mentos, ganon. Okay, tuloy. So, si Ma'am Shi talaga yung pumupunta. Teka me. Ito sa comments, si Sarah Diskaya, if you ever talk about me, I will file the case. Ay, hindi kasi Sarah Diskaya. Mali ang grammar mo. Umayos ka dyan. Oo. I will tapos file. Ano yan? Future sa capacity pinagsama mo. Diyos ko. Anyway. So anyway, di yun na nga. So, etong si Ma'am Shi, ganun talaga siya. Even with the yung mga nagtatayo ng mga kubo-kubo doon sa Walt Disney Palace, sa iba't ibang lugar ng kaharian, yung mga nagtatayo-tayo ng kubo doon, ganun rin siya, rin siya, meet rin siya at dami kayong issues ha. Eto, ganyan. Ano gagawin natin? Ayan. Ganon. Ganon ang niya, ganon ang ni Ma'am Shi. Syempre, biruin mo, dami niyang kailangan kausapin, ang dami niyang lakad para just to get yung mga kurot-kurot na income, di ba? She's working so hard. Si Ma'am Shi, just to get the the funds that she needs. Ngayon, napansin siguro ni Ma'am Shi. Nung tumingin siya dun sa White Castle, sabi niya, "Wala! Ganun lang kadali sa inyo? Sapunta lang ako dito, namimilipit pa ako ng mga leeg. just to get much?
Ayan. Ganon. Just to get much. Ay, Kailangan mo mawalipit ng lieg. Pagkatapos kayo, parang, isang budget season lang. may May samaan ng loob. Because ma'am, she is tired. mukha naman. Oo. Ma'am, she is tired. You know? May discrepancy. May discrepancy of dyan sa barangay ninyo, Joey. May discrepancy of partition. Hindi nagtataka siya. Kasi parang siya, Max, kailangan pa niyang pumunta sa lahat ng mga takatak boys para lang makakuha ng that would not ng juicy fruits. That would not even rival yung nakamkam nung taga-kabilang Kastilyong Buhangin. Magkakaproblema talaga yan. Alam mo yan, Miss Laika, ang mga vendor, turf yan. Oo. Nagkagulatan sila. Alam mo kung saan nagkagulatan? Last year, etong taga White Castle, meron siyang pa-eme-eme na magre-renewal of vow. Sa ibang bansa, nag-invite, parang, ang invite yata parang 500 guests, ganun. Something like that, ganun. Chinarter plane. Oh! Yung Pagkatapos, 500 guests? Oo. Chinarter plane. Pagkatapos, dun sa seremonya doon sa Neverland, dun sila pinakain sa pinakamahal na hotel. Doon sa, na yun? Pinakain sa pinakamahal na restaurant. Yun yung nag-cater. Pagkatapos, nagkaroon pa ng tour. As in yung very, very curated na tour para makita ang buong Kinembular. As in talaga, lavish talaga. Lavish. Doon na yata nagkaamuyan na parang, ay, paano mo na-afford it, eh? Ayun. Doon na raw nagsimula ang inggitan. Nako. Ayan. Nainggit si Ma'am Shi. I think it's more of nagtataka na, nainggit, oo, na, look. Parang bakit ganun? Oo, masyado bakit? Masyado maluho. Yung kapitbahay ko, hindi pwede yan. Talbog ako ng kapitbahay ko. Ay, ako ang reyna sa barangay. Syempre siya yung taga-Castillo, taga-White, taga-Disney Palace dito. Papakabog ba yung Ayun. Seryoso ang splok, sabi ni Sayan Mendoza. Ayun. So, ganun. So, kaya, alam nyo na, itong isang best friend ni Hello Kitty, di ba? Talagang ayaw tantanan yung isa. Di ba? Ayaw tantanan. At nangako sa harap ni Karen Davila na hindi ko titigilan ito. Has something to do with that. Naku. Ano talaga yan? I think nagka-onsehan. Onsehan yan, onsehan. Ano to? Pagkatapos ang unang-una mong action ng presidente kagipain ng Presidential Anti-Corruption Commission. Tapos yung concern ka sa corruption, Alam na. Alam na. Ayun. Ayun na nga ang buhay. Kaya magpapatayan talaga tong mga to. And dapat tayo talaga should not lose focus
Flood control tayo. Ayan. So kung Flood kunwari, control. merong mga bagong eksena, ganyan. Okay, sige, pakinggan natin yan. Pagkatapos, tanungin natin ang mga sarili natin. Meron bang trilyon dyan na nanakaw? Yan. Kung wala, okay, fine. So dito muna ulit tayo. Flood control muna ulit tayo. Ayan. So yun. No, Ganun parang dapat. 1 billion a day ang ginagastos sa flood control. Mm-hmm. Parang magkano patay ng isang eskwelahan? Diba? Parang ilang school na yan? Kung 1 billion a day yan. Yung standard na standard na school. Oo, siguro 3 araw na may isang school ka na. Mm-hmm. True. At pag hindi natin inayos yan kasi hindi naman titigil yung ulan na parang okay, time out muna kasi kawawa naman yung Pilipinas. Hindi walang ganun, Mars. So, pag ganyan ang ganyan, habang buhay tayong ganito, pag hindi inayos yan, pag hindi tayo nag-react ngayon, next year gano'n na naman. Next year gano'n na naman. True. Ayan. So yun yung kwento sa barangay namin. Ayan. Siya, at dahil Ayun na nga mga kababayan, yun ang kwento sa barangay nitong sila Ma'am Joey. Ngayon naman lilipat na ho tayo dito sa abogado ng mga Diskaya. Dito ho tayo. Game kay attorney. Kanina pa naghihintay dito si attorney. Hindi gumagalaw dito eh. Pagsalitain na natin. Kanina pa ano na to. Salita na ho ito. Game. Sorry. Ano reaction ba ng family mo sa rally? Sa rally? Siyempre nalulungkot yung spouses Diskaya, no? Kasi bakit nangyayari ito? Na may mga nagrarally dito sa harapan ng bahay nila at sa opisina na hindi naman dapat, ano? Tayo po'y nasa demokrasyang bayan. Malaya po silang makapaglahad ng kanilang saloobin sa kung ano man yung kanilang pakikialam sa lipunan. Pero wag naman ho silang gumamit ng dahas, pananakot, vandalism, pambabato. Hindi na ho ugali ng maayos na mamamayang Pilipino yan. Kung gusto nila ng accountability, ipulis mo muna ho nila yung sarili nilang organisasyon. Wag ho silang ganyan. Mahinahon ho dapat tayo. Bakit? Bakit attorney? Kinakabahan na ba? Kinakabahan na ba yung mga amo mo? Naku, nag-uumpisa pa lang tayo. Pero ako ay naniniwala, hindi most guilty ang amo mo. Ngayon sabi mo sa amo mo, magsalita na siya kung sino yung mga binibigyan niya. Diba? I-reviewin pa ho namin yung CCTV. Actually, di ko pa nakita eh. So, kung merong mang paglabag sa karapatan ng mga Diskaya, sa propriedad, may nasira, kagaya niya, may vandalism, may mga legal ho kaming kriminal na ipapile sa kanila, sa mga organizers ng nasabing nagrally kanina. Kailan po ito? Kailan po kayo magpapile? Ayusin ho muna namin kung ano yung dapat namin. Titignan ko, reviewin muna namin yung CCTV kasi wala ho ako kanina rito. So kailangan hong makita. Pero definitely criminal na aspeto po ang kakaharapin po nila. Sir, dun sa ibang usapan po, sa pick-up, yung sa revocation ng 9 construction firm. Sir, ano na pong next step po? Actually, ma'am, yung pick-up, nag-file kami ng motion ng pagsasubmit ng mga dokumento kasi hiningan po kami ng pick-up. Napakarami pong hinihinging mga dokumento. So nag-file po kami ng motion for an extension ng 30 days po. So para mag-submit, umokay naman sila. Nagulat na lang kami at unilaterally, kinansila yung mga pick-up licenses po ng siyam na company firms, ma'am. So following the cancellation, ano yung next move na gagawin niyo po, attorney? Susunod ho tayo sa proseso. Okay. Kagaya ng parati kong sinasabi, ang labanan ho rito ay dokumento, hindi ho chismis, okay? Hindi ho pwede kang makiride lang sa kung ano yung nangyayari. Bilang abogado, parati ho tayo magbase sa dokumento. Kagaya niyan, kansilado na ho ang permits. So kailangan namin mag-file ng motion for reconsideration. Okay. Or kung hindi nila papayagan, meron pa tayong other remedies papunta sa taas po. So you will appeal yung revocation, tama sir, no? Baka motion for reconsideration muna. Oo, sa MR muna, sa pick-up. Oo.
bakit kailangan na mag-file ng MR? Kasi po hindi po kami naniniwala na dapat kanselahin ng ganun-ganun na lang na walang pagdinig walang wastong pagdinig base sa dokumento. Nabasa ko po ng kaunti yung desisyon, na-browse ko lang. Ang pinagbasihan nila ay yung testimony ni Ma'am Sara sa Senate. Iba po, nirerespeto ko po yung testimony ni Ma'am Sara sa Senate, pero iba po yung sinasabi ng dokumento kasi alam niyo naman yung nangyari kay Ma'am, no? Ma'am Sara, medyo pressured na siya. So, kulang sa tulog, pagod, dire-diretsong pagtatanong. Kayo naman ho lumagay sa kanya. Mahihirapan din ho kayong sumagot na medyo mix up na yung kung ano yung kwan doon. Iba ho kasi pag kayo yung nakaupo doon sa Senado, iba ho ang pakiramdam. At iba ho yung pakiramdam nyo na nagko-cover lang po kayo. Hindi ho nyo ma-explain kung ano yung pakiramdam nung nakaupo po doon. Attorney, nakarating na ba kay Miss Sara or sa asawa niya itong nangyari na ito, and what is their reaction? Yun nga po, kagaya nung sinabi ko kanina, malungkot sila. Bakit nangyayari ito? Nadadamay tuloy yung pamilya nila, nadadamay yung mga bata, natotrauma na yung mga bata. Pakiusap ko lang po sa mga grupong progresibo, sana po yung maging mahinahon tayo. Ganun din po ang ating mga kasamahan sa media. Sana po maging balanse po ang parati nating pagpapahayag kung ano po yung katotohanan at kung ano po yung nangyayari. Kaya nga po ako nandito ako parati sa inyo para humarap, para mabigyan po kayo ng tamang impormasyon sa inyong pagbabalita. Yun lang po. So nandun sila sa loob kanina? Asan sila, no? When it happens? Pwede ba wag na lang po nating sabihin kung nasan sila, kasi actually takot na ang spouses Diskaya, ang anak, sobrang trauma, yung mga kamag-anak po nila, sobrang takot na po sila sa nangyayari ngayon. Tignan nyo naman po rito, nasaan po ang kapulisan? Kaya nga ho kanina sa isang interview ko sa isang stasyon, nananawagan po ako kay General Nartates. General Sir Nartates, ulitin ko po, obligasyon po ninyo, mandato po ninyo, na protektahan ang sinumang mamamayan na sa tingin namin ay agrabyado. Hindi lang po ito usapin ng mga Diskaya. Usapin po ito ng community po rito na madadamay yung mga ibang inosenteng mga tao dahil po sa padalos-dalos na mga gawain ng ating mga kasama sa progresibong grupo. Sir, simple lang po, maglagay lang po siya ng mga pulis dyan, maglagay sila ng detachment nila dyan, magkabilaan.